So, ayun na nga mga pre, ano, kita nyo naman itong si Sara Duterte, no? Talagang nagpa-interview na naman sa media, no? Alam mo, Sara Duterte, kung nagpakita ka na lang sana sa NBI at doon mo i-explain kung ano yung mga sinasabi mong, kung sino yung mga sinasabi mo na talagang nananakot sa'yo or sabi mo may death threat ka, di ba? Oo. May pagbabanta sa buhay mo, doon mo dapat sabihin yan. Ang tapang mo lang kasi magsalita dyan sa media or sa interview sa'yo kasi ikaw yung bida dyan. Wala namang kukontra sa'yo dyan eh. 'Di ba? Dapat ipakita nyo sa mga Pilipino, no, na totoo yung mga sinasabi ninyo. 'Di ba? Oo. Ang sabi nyo, pinagbabantaan yung buhay mo. No? Ang sabi mo doon, pag namatay ako or namatay ka, no? Ipapatay mo si PBBM, First Lady Liza Marcos at si Martin Romualdez. So ibig sabihin, ang pinagdududahan mo na hindi lang duda eh. So ibig sabihin, sure ka na ang nag-utos ay ang tatlo. Si PBBM, ang nag-utos na ipapatay ka ay ang tatlo, kundi si PBBM, First Lady Liza Marcos, no? Speaker Martin Romualdez, sure ka. Kasi nabanggit mo pag pinatay ako, patayin mo yung tatlo. So, ibig sabihin, sure ka na ang tatlo na yan ang nag-utos. So, dapat magpapakita ka sa NBI. 'Di ba? Magpapakita ka. Oo, kasi dun mo ilalabas yung mga ebidensya mo na kung ano yung meron kang ebidensya. 'Di ba? At syempre, i-explain mo sa kanila. Oh, na ito yung dahilan kaya ipapapatay ako ng tatlo, ito yung ebidensya ko. Ganon. 'Di ba? Hindi ka lang makapunta doon, Sara Duterte. Oo, sa NBI, patawag sa iyo, pinadalhan ka ng sabina, hindi ka pumunta kasi hindi ka pa kumbaga hindi ka pa nakapag-isip kung ano yung gagawin mong palusot doon. Kasi ganun ka magpalusot. Siyempre, kung di mo naman pwedeng gawin tanga yung NBI, pupunta ka ng hindi ka handa sa palusot na gagawin mo. So sa nakikita ko po dito, hindi po handa si Sara Duterte sa kanyang gagawing palusot. Kaya ang dinadahilan niya, may ano daw, party-party daw muna, may party daw sila diyan sa sa Office of the Vice President. Oh, may party daw po sila. 'Di ba? So yun naman pala, party-party pala. Mahilig pala sa party itong si Sara. Oo. Pero sana hindi mo ginagamit na dahilan 'yun. 'Di ba? And the next day naman daw pupunta daw siya doon sa Davao kasi may patay daw doon. Ang hilig ni Sarang magdahilan. 'Di ba? Yan ang inyong Vice President. Oo. Mahilig magdahilan. Alam nyo, pag sinungaling ka, oo, matatakot ka talagang humarap sa patawag sa'yo. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, at totoo yung mga binibintang mo, Sara Duterte, or totoo yung mga nilalabas mo sa interview mo na ikaw ay nagkakaroon ng pagbabanta sa iyong buhay, sisipot ka, i-explain mo. Kasi ang NBI tutulungan ka niyan. Tutulungan ka ng NBI kung talaga bang totoo ba yung, kung totoo yung pagbabanta sa iyo, tutulungan ka ng NBI, Philippine National Police, tutulungan ka niyan. 'Di ba? Pero tingnan mo naman si Sara. Ako, pumasok tuloy sa isipan ko na palusot, drama lang ito ni Sara. Kumbaga, nagsalita siya doon sa interview sa kanya noon, no? Nagsalita siya doon para distraction lang 'yon. Para hindi mapukusan yung totoong issue patungkol sa mga budget na yan or confidential funds na yan. Dinidistract lang po ni Sara Duterte yung mga Pilipino, PNP, NBI, at lahat, no? Dinidistract niya. Kaya pinasok niya na may papatay sa kanya, kaya pag pinatay daw siya, ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez, yun distraction. Pero mali. Maling-mali ang strategy mo na yan, Sara Duterte. Kasi tingnan mo ngayon, lalo kang nadiin sa ginawa mong pang-distract. 'Di ba? Sa gobyerno.
Oo, ikaw tuloy yung nadiin. Imbis ganun, imbis ang problema mo noon confidential funds. Abay, may nadagdagan. Nagkaroon ulit ng pagbabanta, 'di ba? Yung mga kasinungalingan mo na dumami tuloy yung problema mo ngayon, Sara Duterte. Akala ko ba matalino ka? Pero parang paurong ang takbo or yung pag-iisip mo, Sara Duterte. Anong nangyayari sa'yo? 'Di ba, Sara Duterte? Kaya ako sa'yo, Sara Duterte. Oo. Magbago ka na. Harapin mo. Oo, yung problema mo. Ginawa mo yan. Ikaw yung nag-create niyan. Walang nanira sa'yo, Sara Duterte. Ikaw ang gumawa ng problema mo. Ikaw yung nagbanta. Ikaw yung magpapapatay. Ikaw yung magpapapugot ng ulo. Ikaw yung magpapahukay kay Marcos Sr. Lahat yan ginawa mo. Lahat yan sinabi mo. Hindi yung mga vlogger yung nanira sa'yo, Sara Duterte. Ang mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon ay nagbibigay lang ng reaksyon sa mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Ganon yun, Sara. Walang naninira sa'yo dito. Kumbaga, dinideny nyo na hindi kayo pumapatay. Hindi nyo gawain pumatay. Pero may mga pagbabantang lumalabas sa bunganga nyo. 'Di ba? May mga pagbabanta, Sara Duterte. 'Di ba? Grabing kasamaan 'yan, grabe, no? So doon pa lang may iisip natin, ay grabe no, nagbabanta na, papapatay si yung tatlo, 'di ba? Papahukay yung Marcos Sr. Pagbabantayan, so ibig sabihin expert pala itong mga to sa mga ganyang galawan. 'Di ba? Tapos masingit ko lang ito, sabi nila, malinis daw yung Davao, mapayapa yung Davao. Pero tingnan mo, nandyan pala ang illegal na pugo. 'Di ba? Nasa Davao pala. Malinis yung Davao, pero may pagawaan ng ipinagbabawal na pulburon diyan sa Davao. Malinis yung Davao, pero yung empleyado yung pulis ni Pulong bangag positibo sa pinagbabawal na pulburon. Ganon kalinis yung Davao. Malinis magtago ng kanilang mga baho. Tama? Tama naman talaga ako. 'Di ba? Malinis ang pagkatrabaho, malinis ang pagkadoktor. Kaya nung si Digong pa ang namumuno diyan sa Davao, malinis ang pagtago ng mga baho, ng mga sikreto. Napakalinis talaga. Kaya nga ang dami daw humahanga sa kanilang tatay na sana ibalik na lang daw. Hindi pa naman kayo mga bangag. Kakababa lang ng pagkapangulo tas ibabalik nyo. Wala yan, no? Wala yan sa sa batas. Tapos ka na bumaba ka na 'Di ba? Ibalik daw si Digong. Kung hindi ba naman mga tanga? Si Sara ngayon nagpapa-interview na naman sa media. Bakit pa daw siya pupunta? Pamumuliti ka lang daw yan. Kalahin mo, pati NBI, sinabihan mo ng ganyan. Na, sabi ni Sara, dalhin sa tamang forum. Ay, dinadala na sa tamang forum. Pinadalhan ka na ng NBI ng sabpina. Para magpaliwanag ka, binibigyan ka ng pagkakataon, Sara Duterte. Para magpaliwanag ka. Pero anong ginawa mo? Mukhang ginawa mo pang masama ang NBI. Sabi mo, pamumuliti ka lang yan. Bakit pa ako pupunta doon? Sabi naman nila noon, kakasuhan naman nila ako Pumunta man ako sa hindi, kakasuhan pa rin nila ako. Yung ganyang palusot, pambobo, pantanga. 'Di ba? Oo. Pambobo, pantanga yung ganyang yung ganyang mga galawan. Yung ganyang mga diskarte, Sara Duterte. Nakakahiya ka, Vice President ka pa naman. 'Di ba? Vice President ka, pero tingnan mo, para ka lang water girl. O, 'di ba? Hindi na Vice President yung tingin ko sa'yo. Kasi, ang pagkakaalam ko sa Vice President, matino, nagtatrabaho, hindi tamad, hindi magnanakaw. Yun ang pagkakaalam ko sa Vice President. 'Di ba? Pero iba ka. Sa lahat ng naging Vice President, ikaw talaga ang pinakawalang kwenta, Sara Duterte. Oo. Yun ang totoo dyan. At yun ang tingin ko dyan.
'Di ba? Ikaw ang pinakawalang kwenta kasi sa dinami-dami ng naging vice president, hindi po sila nagbanta, hindi po sila nagsasabing ipapahukay ko ito, itatapon ko sa West Philippine Sea. 'Di ba? Tingnan mo si Leni Robredo. Kahit hindi sila magkasundo ni Digong, pero sa bawat suna ni Digong na mga kasinungalingan yung iba na pinagsasabi doon, ha? Sa bawat suna ni Digong, nandyan si Leni Robredo, hindi nag-absent yan sa suna ni Digong. 'Di ba? Kasi si Leni Robredo, professional. Professional katrabaho itong si Leni Robredo, naglilingkod sa bansa. Although, hindi naman siya nagugustuhan ng lahat, pero at least, kahit kinakalaban siya ni Digong noon, nandyan pa rin siya. Kumbaga sa Bisaya pa, dili absinos ni si Leni Robredo. Kumbaga, nagtrabaho gyud, di ba? So, dapat sana ganun yung ginagawa nitong si Sara Duterte. Dapat ganun. Magtrabaho ka. Hindi puro issue yung yung pinag-uusapan nyo dyan sa mga interview sa'yo. Puro paninira sa gobyerno. Wala na kaming narinig kay Sara Duterte na positibo, na makakatulong sa mga individual na mga Pilipino. Wala na kaming narinig na tinatapik ni Sara Duterte yung trabaho ng mga Pilipino, paano unti-unting umunlad yung bansa. Wala. Pero tingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Tingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos, Sara Duterte. Ang nasa isip niyan, paano umunlad ang bansang ito? Hindi man ikaw payamanin, pero ang bansa gusto niya unti-unting umangat. Gusto niya ang mga Pilipino unti-unting umangat. Hindi man biglaan, hindi naman talakayan ng biglaan eh. At least may ginagawa, at least nagtatrabaho. 'Di ba? Para sa mga Pilipino. Priority po ni PBBM yung mga magsasaka, yung mga mangingisda natin, kasi sila yung nagsusupply ng ating kinakain sa pang-araw-araw. Kaya tinutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga magsasaka at mangingisda. 'Di ba? Kung walang magsasaka, walang mangingisda, anong kakainin natin? Lalong magmamahal yung pagkain. 'Di ba? Oo. Bakit tinutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga magsasaka at isda? Para pag dumami po yung supply ng bigas, ng isda, magmumura po ang mga bilihin. Isda, ulam. Unti-unting bababa yung presyo. Pero kung hindi natin tutulungan yung mga magsasaka, hindi tutulungan ng Pangulo yung magsasaka, anong mangyayari? Magmamahal yung bigas. Ganon din yung isda. 'Di ba? Kaya kayo, itong Vice President na to, magtrabaho ka lang sana ng matino. Kung hindi mo kaya magtrabaho, mag-resign ka na lang. Hindi ko alam, baka napaisip si Sara ngayon, mag-resign na lang kaya ako. Mag-resign na lang kaya ako. Kasi pag ako na-impeach, hindi ako makakatakbo sa 2028. Pero kung magre-resign ka ngayon, pwede kang tumakbo, Sara. May chance ka pa. Matatalo ka nga lang. Di ba? Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Di ba? Hindi nababagay sa'yo yung magpapakyut ka lang dyan sa harapan ng media. At ikaw pa yung palaging bida. Kahit mali na yung sinasabi mo dyan, bida ka palagi. Pag hindi mo gusto yung tanong ng media sa'yo, didilatan mo ng mata, papagalitan mo pa. Pero pag gusto mo yung tanong, abay tuwan-tuwa, ang tamad na Vice President. 'Di ba? Nagbabayad kami ng tax, napapaisip kami saan napunta. Imposible naman sa tax na binabayad namin, walang napunta doon sa confidential funds ni Sara Duterte. Natural, meron yan. 'Di ba? Meron at meron yan. Concerned kami. Kasi ayaw naming masayang yung pera ng mga Pilipino na pinagkatiwala sa'yo, Sara Duterte.
Pinagkatiwala sa'yo. Tapos palagi kang no comment pag tinatanong ka. Pag alam mong sampal sa'yo, no comment. Diba? Walang hiya talaga. Alam mo yun? Nakaka-buisit. Diba? Na nagkaroon po tayo ng walang kwentang Vice President. Ito po yung reaction ko. No? Ito po yung reaction ko patungkol sa mga ginagawa ni Sara. Hindi po ito paninira. Magkaiba po ang paninira. Kasi ang paninira, nag-iimbento ka ng salita para sa tao na yan. Diba? Yun yung paninira. Pero yung ginagawa ko, hindi po ito paninira. Nasa tama lang po tayo. At yung mga kalaban natin, na naninira sa gobyerno, yung mga vlogger-vlogger na yan, sila yung may mga tama sa utak. Pero tayo, nasa tama lang. Pero sila, may mga tama sa utak. O, diba? Yun po ang kaibahan namin sa mga vlogger-vloggeran dyan sa kabila. Diba? So, guys, no, magising na po tayo. Diba? Kung noon, humahanga po kayo sa mga Duterte, noon po yun. Kasi hindi pa po lumalabas ang kanilang mga baho. Pero ngayon, lumabas na eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Oh, may mga witness na, may ebidensya pa. May mga namamatay pang 3 years old na bata. Deserve ba nung bata na mamatay sa war on drugs ni Digong? 3 years old na bata, deserve niya ba yun? Sabi niyo pag namatay ka, nagdodroga ka. Eh yung 3 years old na bata, deserve niya ba yun? Kaya tinanong ni Castro, si Digong, perfect ba yung war on drugs mo? Sabi ni Digong, oo. Paano naging perfect? Eh may namatay na mga inosenteng bata. 'Di ba? Tsaka wala po. Lawyer ka, Digong. Lawyer ka. Alam mo ang batas. Bawal pumatay, may batas. 'Di ba? Dapat sumunod sa batas. Pero nakakatakot itong mga mangyayari dito sa mga taong mga pumapatay. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ano yung inutang mo, buhay yung inutang mo, buhay din ang ibabayad mo. Ang tanong, sapat ba yan? 30,000 yung namatay sa bansa sa panahon mo? Sapat ba yung mga buhay ninyo dyan para pambayad? Diba? Pero ang mga masasamang damo, hindi agad yan tatablan. Papahirapan pa yan. Diba? Oh, papahirapan pa yan. Maniwala po kayo sa akin. Ganun po ang mangyayari dyan. Diba? So, yun lang po ang ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang mag-like. Salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. So, ingat po. Hanggang sa susunod nating video. Kita-kits po tayo. Babush!